So, kung wala ng questions and nakasunod na lahat dun sa differences ng ating data analytics professions and what does it do, po-proceed na tayo sa data analysis life cycle. Itong data analysis life cycle, ito yung tinuro sa amin sa Google Data Analytics course sa Coursera. So, I have taken it so you don't have to. Okay? So, basically, pag nag-enroll kayo dito sa class natin, makukuha mo na rin yung mga inaral namin in different courses katulad nito sa Data Analytics course ng Google. So, our job involves following processes to acquire and interpret data. Data analysts make data-driven decisions and work in a systemic manner. And there is a 6 steps in this process. So, meron tayong ask questions and define the problem. Number two, prepare data by collecting and storing the information. Number three, process data by cleaning and checking the information. Number four is analyze data to find patterns, relationships, and trends. Number five, share data with your audience. Number six, act on data and use the analysis results. Pero even though we already have this life cycle, sometimes there are other factors affecting our decision. And as a data analyst, that shouldn't be the case. So usually, ano yung nakaka-affect? Meron tayong mga bias and so on. Pero later tatakal natin yon. So focus muna tayo dito sa ating SMART framework. So um, meron tayo dito specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. So, ayan. Companies in variety industries dealing with fast change and increased uncertainty in today's ever-changing business landscape. Even well-established organizations are constantly under pressure to keep up with evolving trends and foresee what lies ahead. So, para mag-thrive tayo dito sa unpredictable environment, organizations must adopt a core practice, questioning. So, questions serve as a catalyst for innovative ideas, strategic decisions, and the advancement of businesses. However, just asking any question isn't gonna work. It should be smart questions and should be partnered with smart goals. So, ito nga yung smart goals natin. So, smart questions, ito yung questions natin na strategic approach to inquire problem solving. So, acronym lang yung SMART, no? It stands for specific, measurable, action-oriented, relevant, and time-bound. So, this methodology helps individuals and organizations formulate questions that are clear, measurable, practical, relevant to the context, and time-sensitive, enabling more effective and focused information gathering. So dito, makikita natin yung difference ng regular questions and smart questions. So specific, what should we improve? Ito yung regular questions natin. While if we translate it to smart question, what specific aspects of customer service can we enhance to reduce response time? So makikita natin na very specific yung gusto nating malaman na answer, and at the same time na pipinpoint natin kung ano yung kailangan lang nating i-address. While dun sa regular questions natin na what should we improve, napakalawak niya. Pwedeng sabihin kung saan part ng department yung isagot niya sa'yo, pero does that answer really your question? 'Di ba? So, number two natin is measurable. Regular question natin, how can we increase sales? Sa smart question, how can we raise our monthly sales by 15% within the next quarter? So, pag sinabi dito, how can we increase sales, sinagot ka ng um, plan na mag increase naman yung sales mo. Pero let's say, 1 to 5% lang siya mag increase. Pero yung target mo talaga is 15%. So hindi niya nasagot yung tanong mo. Although mag-increase yung sales mo, di niya nakuha yung pinaka-pinipinpoint mo. Di niya nakukuha yung target mo. Okay? While if we do measurable smart questions, specific siya and at the same time measurable, mabibigay sa iyo yung specific solution na kailangan mo. So, ayan. Sa action-oriented naman, sa regular questions, what factors affect employee productivity?
Sa smart questions naman, what action strategies can we implement to boost employee productivity and job satisfaction? So, dito sa regular questions, factors lang, magle-list out lang siya ng factors na nakakaapekto ng employee productivity katulad ng work-life balance, salary, environment, culture, di ba? Benefits. Pero pag sinabi mo dito na bigyan ka ng strategies para ma-implement, ma-boost yung employee productivity and job satisfaction, hindi lang siya magle-list out. Magbibigay siya ng strategy para ma-solve yung mga problema na yon, di ba? So, sa relevant naman, regular question natin is, what marketing tactics should we use? Napaka-broad na naman, napakalawak na naman. So sa smart question, which marketing tactics are most relevant to our target audience and industry given current market trends? So dito malalaman natin kung ano ba yung mga marketing natin na mabibigay dun sa target audience natin. So specific siya. So parang ganito lang yan. Parang pag nagfe-Facebook ads kayo, meron doon na let Facebook do its work. So, parang general siya, siya na yung mag-choose ng audience mo, siya na yung mag-place ng ads mo kung kanino man. Pero, you can custom it. You can target specific audiences. Kasi kapag general siya, kunyari, nag-boost ads ako, boost post ako, so wala akong tinarget. Mapupunta siya, kunyari, doon sa mga tao na wala namang interest sa data analytics. So, kahit anong tanong nila ng how, most probably, hindi yun bibili. Kasi wala naman silang interest eh. And most likely, hindi sila aligned dun sa field nila. So, ayun. Sa time-bound naman, sa regular question natin, when should we launch the new product? So, hindi na naman siya specific, no? Napaka-general na naman, napaka-broad na naman. So sa smart question natin, what is the optimal launch date for our new product, taking into account market considerations, market conditions, production timeline. So kung sasagutin natin yung sa regular question, when should we launch the new product? Pwede mo sabihin next month, pero optimal ba siya? ma na consider ba natin yung market conditions? So probably not. Pero kung tinanong natin ano yung optimal launch date, so most probably bibigyan tayo ng mas maganda, mas realistic na um, time and date. So ayan. So dito sa ating smart goals naman, halos same lang din sila ng ating smart questions, no? Basically, ito, kunyari, regular goals natin, improve my fitness. So hindi natin masasabi na achieve mo yung good target mo kung let's say nababawasan ka ano lang 1 pounds a day. So goods na ba yun sa'yo? Or 1 pound per week, goods na ba yun? Probably not. Kasi kung target mo mag-lose weight within 3 months, dapat medyo mas malaki doon yung nababawas, di ba? So, ayan, lose 10 pounds in the next 3 months by following a structured workout plan and maintaining a balanced diet. So, ito yung mga smart goals natin. So, kumbaga, merong plano na may measure natin, paano natin magagawa, achievable siya, hindi yung parang suntok sa buwan lang, and relevant, and time-bound. So, merong time or constraint kung kailan lang natin dapat matapos, meron siyang deadline. Okay. So, data requirements gathering, meron tayo dito um, scenarios. So, dito sa scenario natin, si Juana de la Cruz, data analyst siya na nag-work sa manufacturing company. So, na-assign siya para sa isang project para ma-analyze yung gaps, tapos para ma-process yung production, no? And build KPIs to generate new dashboard. So, ito yung mga steps na ginawa ni Juana. So, nag-identify siya ng stakeholder, unang-una, sa process na yon, including yung production managers, quality controllers, operation managers, senior leadership. So, syempre, kailangan alam muna natin sino yung stakeholders natin. Sino yung mga magbe-benefit, sino yung mga makikinabang, sino yung mga may say dito sa project na to. So, after niya magawa yan, nag-schedule siya ng stakeholder meeting,
And then at the same time, nag-prepare siya ng set of questions to guide the discussion. Most probably smart questions. And understanding yung current process. So, syempre, since bago lang si Wana, inalab niya muna sa stakeholder, ano ba yung current production process in detail. And kinlarify niya rin yung mga ambiguities or yung mga magugulong part ng business and gain a comprehensive understanding of the process flow, pain points, and areas for improvement. So, dito sa ating fourth is meron tayong identifying gaps and pain points. So, si Wana nagko-collaborate siya with stakeholders to identify gaps, bottlenecks, and pain points in production process. Kasi, Siyempre, nakita na natin yung current process. Bakit ba tayo gagawa ng project? Siyempre, mostly to improve or to create new features and so forth. So, ayan, defining desired outcomes. So, in-emphasize din dito ni Wana yung mga desired outcomes na kailangan ng project na yon. So, ano ba yung expectation ng stakeholders such as improve efficiency, reduce waste, enhance quality, or streamlined operations? Kasi remember, this is a manufacturing company. So, kailangan quality yung product natin and at the same time, streamlined yung operations, di ba? With the help of the machines. So dito, after niya magawa yun, nag-collaborative KPI definition din naman siya. So, mas maganda kasi yung mga KPI natin nanggagaling na rin mismo sa ating mga stakeholder para nakukuha natin yung mga gusto talaga nilang KPI. At the same time, pwede rin tayong mag-suggest ng mga possible KPIs na magamit nila. So, ayan, prioritizing KPIs. So, unahin muna natin yung mga KPIs based on their significance and impact sa production process. Bakit? Kasi, syempre, unahin natin yung mga high impact. Okay? That's how we prioritize things, no? Ano yung pinakamahalaga, ano yung pinaka-urgent, and then yung mga mahalaga pero hindi naman urgent, sila yung susunod doon, pero yung mga hindi mahalaga and hindi rin urgent pero kailangan, sila yung last sa priority. Okay. So, documenting requirements. Syempre, after each meeting, pag nasa company kayo, siguro na-experience nyo rin or kung may client kayo, na-experience nyo rin. Medyo nagbabago-bago yung mga requirements. Minsan nadadagdagan, minsan mababawasan, minsan sasabihin nila, hindi namin sinabi yung requirements na yan. So, it is very important na magkaroon ng documentation. Mag-send out tayo ng email, ng document, and dapat pinirmahan nila yon. Okay? Para acknowledge nila na ito yung napag-usapan and kung sira-sira man, meron kayong babalikan na document na lahat naman umagree dito. Pero it turns out it didn't work. So, everyone is liable for the failure, not just you as a project manager. So, ayan. Dito, validation and review. Ayan. Re-review natin. Ayun, gaya ng sabi ko, dapat check natin with the stakeholders kung tama ba, may nakulang ba, may dapat bang dagdag, may dapat bang ibawas. Then, pag okay na yon, de-design na natin yung dashboard. Focus na tayo dun sa mga KPI na priority and clear and at the same time, intuitive manner na it will allow stakeholder to monitor process performance and identify areas that need attention. So, steps taken, ongoing communication, and iteration. So, throughout the project, WANA maintains regular communication with the stakeholders, providing updates and seeking their input as necessary. She iterates na dun sa dashboard design based yung feedback and ensure it meets their expectation and effectively address their requirements. So, dito, in-ensure ni Wana na nakuha niya na yung detailed requirements sa stakeholder, na-discover niya yung mga loopholes, yung mga gaps sa manufacturing process, and na-identify niya rin yung meaningful KPIs para dun sa bagong dashboard na gagawin. So, ayan, na-layout na lahat ng groundwork. Ito naman yung bias. Ito yung sinasabi natin kanina na kahit meron na tayong data analysis life cycle, possible na mas skew pa rin yung results if meron tayong bias. So, ano ba yung bias? Ito yung data preparation na pinakamahalagang step, no? So, kunyari, nagko-collect tayo ng data
And then during our collection of data, merong kinonduct na survey exclusive online. So merong underrepresentative na individuals without internet access. Pero ang kailangan mo kasi doon, makuha mo yung merong access sa internet and walang access sa internet. So most probably, magle-lean toward siya doon sa um, may access sa internet kung ma-underrepresent. Katulad nung sa mga voting sa elections. Makikita natin yung voting sa elections is karamihan or merong mga nanalong candidates na mababa sa survey pero nanalo during the elections. Okay? Kasi during the survey, medyo bias siya towards group of individuals which doesn't represent the entirety of the population. So, ayun, sampling bias. So, example dito, when data are not representative of the entire population. Ito na yung sinasabi natin no, sa politics voting. So, possible, sinurvey din yung mga hindi naman botante, tapos iba yung boto nila doon sa actual na mga bumoto, 'di ba? So, most probably, bababa yung results nung survey or hindi siya magtutugma dun sa survey and dun sa actual. So sa data cleaning bias naman, ito is nangyayari during data cleaning, syempre. So pag merong mga mishandling na missing data or erroneous data. So, kunyari, na-remove natin yung mga data points na hindi nagko-conform dun sa expected patterns. So, possible na nare-remove natin yung important outliers. So, for example, during this 2022, uh, let's say 2018 to 2025, so makikita natin nagkaroon ng significant drop during 2020 and 2021 due to pandemic. And that's what we call outliers, 'di ba? Sa economy natin. Kung re-remove natin yung outliers na yon, hindi natin ma-identify na pwede uling mangyari yung mga ganong catastrophic events or epidemic, 'di ba? So, in the future, kung wala yung data na yon, hindi tayo makakapag-prepare for the worst possible outcome which happened then nung 2020 and 2021 during the COVID pandemic. So, ito yung mga consequences ng bias natin: misinformed decision, discrimination, loss of trust. So, basically, dito sa bias na to, di ba? Nawawala na yung tiwala ng tao. Katulad nung sa nangyayari sa gobyerno, parang kung kahit sinong iboto natin, parang lahat kurakot, di ba? Parang pick your devil na lang anong mangyari or pick your demons. So, ayan, nawawala na yung tiwala ng tao sa sistema. So, mas importante na walang bias sa mga nangyayari. So, ayan. Ano ba yung best practices natin para ma-avoid natin yung mga biases na yan? So, unang-una, kailangan identify natin and understand natin yung data natin. So, bago pa tayo mag-begin ng data cleaning, data preparation, dapat alam na natin yung structure, yung variable, yung context, saan ba gagamitin yung data na yon, saan ba gagamitin yung research na yon. Ayan. Data cleaning, so, dapat ma-identify, after natin maintindihan yung data, na-explore na natin siya, nagkaroon na tayo ng exploratory data analysis. So, identify na natin na handle na natin yung mga missing data, duplicates, and outliers. So, pwede tayo mag-decide whether to impute yung missing values, remove yung duplicates, or address outliers based on the goals and the data's nature. So, dito, makikita natin yung data transformation. So, convert data types appropriately. For instance, ensure dates are in a date format and categorical variables are properly encoded for analysis. So, standardize din natin and normalize natin yung numerical variables. So, have an agreement to a specific date format like month, date, year, or year, month, day. So, depende yan dun sa napapag-agreehan ng organization nyo. So, para standard lahat. Kasi kung hindi siya standard, mahihirapan tayong i-filter and i-analyze. Okay? Kasi magkakaroon ng inconsistency dun sa ating data.
So, feature engineering naman, makikita natin dito na yung features or variables might be relevant to your analysis. This can involve aggregating, combining, or transforming existing features to extract more meaningful information. So, dito pwede ka tayong mag-create ng new columns, no? So, for example, meron kang price and current price and previous month na price, or current price lang yung meron ka pero meron kang data nung mga previous months and ayun, previous months. So pwede kang magkaroon ng previous month price versus current month price na bagong column. Okay? So pwedeng mong kunin yung difference nila, previous month, current month difference. So magkakaroon ng ganong KPI. At the same time, best practice din na handle natin yung categorical data. So mag-a-apply tayo ng one-hot encoding or appropriate methods to handle categorical variables, making them suitable for analysis with machine learning algorithms. Ito more on data science naman to. Sa Python siya ginagamit. No? Yung one-hot encoding na yan, kino-convert natin yung mga categorical or yung mga descriptive. Kunyari, ang value ng data nyo is words, no? Yun yung pumapasok siya as categorical. So, for example, apple, orange, lemon. So, papasok siya sa fruits, di ba? So, pwede nating i-convert into numerical using one-hot encoding. Pwedeng yung apple magiging 1, yung orange magiging 2, yung mango magiging 3. Ayan. So, ma-convert natin siya into numerical. So, for data visualization, yung best practice naman natin is explore and identify natin yung patterns, potential issues, and yung visualizations natin, it will help gain new insights into data characteristics. Mas madali natin siya ma-analyze doon. Unlike yung pag sa Excel, titignan natin siya in a table format, di ba? So, medyo magulo siya tignan lalo na kung nasa hundreds of thousands na yung data. Mahirap na ma-identify yung KPIs. So, ayun. For documentation, maintain natin yung detailed documentation of all data preparation steps para pag nakalim let's say umabot ng over a year, meron tayong babalikan na rationale behind those decisions. Bakit ba tayo nag-come up doon sa decision na yon? Bakit ba tayo nag-come up doon sa solution na yon? So, ayun. So, version control, ito usually ginagawa namin to sa GitHub or SVN kapag meron tayong changes. So, pwede kang gumawa ng branch for different version ng changes mo. Kasi, for example, okay na yung ginawa mo. Tapos na, nakompleto niya na. Pero may additional features or meron kayong mga dapat gawin na improvements. So, pwede nyo i-branch and dun nyo muna i-push para hindi maapektuhan yung mga previews na gawa nyo. Ayan. For data security and privacy naman, ensure tayo ng compliance with data privacy regulations, company policies. So usually, lalo na sa GDPR, sa mga data natin, data retention policy, and at the same time, global data standards. Ayan, dapat nagko-comply tayo dyan. So, pag merong mga form na nanghihingi sa inyo ng personal identification nyo, pwede kayong tumanggi doon lalo na kung hindi naman kailangan yung ibang information. So, automate repetitive tasks, use automate scripting or automation tools to streamline repetitive data preparation tasks. So, if 3 or more times nyo nang pinauulit-ulit gawin yung mga processes or yung work nyo, it is a sign na dapat i-automate nyo na siya. Okay? And for collaborative and seek feedback. So, eto, pag may nakakatrabaho kayo, lagi kayong manghingi ng feedback, whether sa client nyo, sa boss nyo, para mas ma-improve nyo pa yung gawa nyo, yung data quality and yung work quality nyo. For quality assurance naman, implement quality checks and validations. Usually, may mga testing team tayo na mag-check ng mga gawa natin to ensure yung quality. Ayan. So, para makahanap kayo ng mga free dataset sources, pwede kayong pumunta dito sa public datasets. Nilagay ko na yung mga link dito. Naka-upload na tong lecture natin doon sa learning tab.
punta lang kayo sa Data Analytics Fundamentals. Ayan. So, Google Dataset, Kaggle, data.gov, Data Hub, GitHub. Ayan. And umulit. Wait lang. Mali pala yung pinipindot ko. Okay. So, sa cleaning the data, ito naman yung mga scenarios natin na pwedeng mangyari. Kunyari, pag walang data, an analyst is tasked with assessing the effectiveness of new marketing campaign but no data on campaign performance has been collected. So, ang solution natin dito, pwede tayo mag-set up ng tracking system to capture data on user interactions with the campaign such as clicks, conversions, and user demographics. So, usually ginagamit natin dito is yung Google Analytics or yung Adobe Analytics. Ayan. And yung mga gumagamit ng Meta dito, Business Suite, yung mga clicks doon, makikita nyo doon, kung naka-professional profile kayo, makikita nyo ilan yung nag-view, ilan yung followers nyo for this month, ilan yung click-through rate ng mga advertisements nyo. Ayan. So, not enough to create an analysis. So, minsan, an analyst is working on a project to predict real estate prices in a specific neighborhood, but has limited historical data on property traction. To overcome the scarcity of local transaction data, the analyst can enrich the dataset with broader real estate market trends, economic indicators, and housing market data from neighboring areas. So, this external data can provide valuable context and improve predictive models accuracy. So, context lang, pag nagpe-predict tayo, usually ang kailangan natin dito, minimum, 3 years of 3 years worth of data and minimum of 5,000 iterations or 5,000 rows. So, hindi basta-basta rin gumawa ng data science na project, no? Kailangan meron tayong significant amount of data para yung results na makukuha natin is accurate. The more data, the better. So, ayan. And that is also one of the reasons kung bakit hindi pa ganun ka-advance yung AI natin. Kasi we do not have enough data yet. That is why dumadami yung mga data analyst ngayon kasi yun yung kailangan, yun yung demand ng AI. Someone who will help get those data clean for analysis, for research. Ayan. So number three, pa rin ng data cleaning natin is wrong data, including data with errors. So, example natin dito, when an analyst is working with a financial data set, discovers discrepancy due to data entries, data entry errors in transaction records. 'Di ba usually nagkakamali yung mga pagta-type ng mga tao, human errors, nagkakaroon ng misspelling. Kaya usually yung karamihan dito Pilipino, 'di ba? Mali-mali yung pangalan, spelling ng pangalan, gawa ng yung mga nagsulat ng pangalan nila is mali yung pagkakaintindi ng spelling ng dapat ng pangalan. So, yun. Kaya merong mga unusual names minsan eh. Kasi dahil dun. So, yung solution dito, conduct tayo ng data cleaning to correct erroneous entries and document the corrections made for auditing purposes. Ayan. So, number four, wrong formatting data. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung date is iba-iba. So, kunyari, date, month, year, month, date. So, iba-iba yung pagkakalagay niya ng date doon sa data source, no? So, ngayon, ang solution natin dito is standardize natin yung format. Gawin na lang nating year, month, date, or kung ano man yung mapag-agreehan nyo dyan sa tatlo na kung ano yung gamitin, dapat isang format na lang yung gagamitin para mas madali siya ma-analyze. Yan. So, ito yung mga example ng ating mga dirty data. So, pag incomplete yung data, usually nare-remove yung rows with missing values without considering yung impact ng overall dataset representative. So, mas maganda dito, assess muna natin yung missing data or consider imputation technique. So, for example, yung data nyo is yes, no.
hindi mo dapat i-remove yung mga blanco doon, no? So, most likely, ang ginagamit doon is average. Kung sino yung, let's say, average na sagot, let's say, average sagot is yes, most likely yung mga blank na yon lalagay natin yes na din to avoid yung mga outliers and inconsistent data. So, ayan. For overlooking outliers naman, ito, in example na natin kanina yung sa COVID-19. So, inconsistent data entry. Ayan. Ito yung mga New York, NY, di ba? Iniiba-iba natin yung formatting. Minsan naka-proper, minsan naka-abbreviation, naka-lower, or uppercase. So, dapat standardized lang din siya. Parang yung sa date lang. So, data duplicates naman, ayun, pag doble yung record. So, basically, gagawin lang natin ng remove duplicates or kung sa SQL naman, gagawin natin ng distinct para maging unique na lang yung makukuha natin. So, ignoring data integrity constraints. So, for example, dito is hindi natin nalagay yung constraints such as date ranges. So, kunyari, date of birth. Hindi natin nalagay yung date of birth ngayon is 2025, di ba? Pero hindi natin na-restrict yung future date. So, possible na na-predict mo na kaagad merong bagong panganak ng 2026 na lagyan mo ng pangalan. So, dapat nare-restrain natin siya sa current na allowable, di ba? So, kung 2025 ngayon, May 28, 2025, dapat hanggang May 28, 2025 lang yung malalagay na data for birth, 'di ba? New birth. Ayan. For ignoring data integrity naman, ayun, yun na pala yun. So, inadequate handling of categorical data. So, for example, dito is yung categorical natin, ginagawa natin continuous or nafe-fail natin address yung categorical outliers. So, solution natin dito is appropriate techniques for categorical. Ito yung sinabi natin kanina, one-hot encoding and consider the impact of outliers. So, wag basta delete ng mga outliers. Baka may certain events na nangyari para consider natin wag na maulit yon. Ayan. So, bukod doon, meron pa tayong lack of documentation. So, ito naman yung mga common na pitfall natin, no? Nagne-neglect na mag-document ng data. Ako, napakaraming ganito sa trabaho. Nung nasa Accenture pa ako, usually, kaya sila lumalapit sa Accenture kasi yung previous vendors nila is ganito, walang documentation, walang lahat. So pumupunta sa amin ng napakadumi yung data, hindi namin alam kung paano nagawa kasi nga walang documentation. So medyo mahirap siya i-maintain, mahirap solusyonan kasi hindi mo alam paano ginawa eh. Ayan. Pangalawa yung data leakage. Pag ginagamit natin yung information from testing or validation in data set, data cleaning process, which can lead to overly optimistic model performance estimate. So, ensure natin yung data cleaning is performed only on training data sets and validation and testing data sets are kept separate. So, eto guys, sa data engineering and data science naman, part to, usually yung training sets natin, dinidivide natin into two, yung training and yung testing. So, si training, usually, mas mataas siya, mga 70-30 usually yung hatian niya, pwede rin 60-40, 80-20. So, usually, ang pinipili lang is 70-30 or 80-20. Yun na yung pinaka-accurate. And then, yung natitira na percentage is ginagamit natin siya for testing para ma-validate yung training data set into those testing data. So, inconsistent encoding of null values. So, kahit null, no, nagkakaroon pa rin ng inconsistency. Null is ibig sabihin missing values. So, minsan nilalagay NA, not applicable, minsan none, minsan null. So, dapat iisa lang siya, no? Kung NA, NA lang. Ayan. Ayan. So, making sense of data naman. Once you've conducted your analysis, it's crucial to interpret the results in the context of your original questions and hypotheses. So, communicate your findings effectively to non-stakeholders
through reports, representations, or data storytelling. So for example lang nito, ito is gawa sa Tableau, no? So makikita natin dito yung year to date, quarter to date, month to date na sales trend, no? So ayan. Ito yung mga sample nating visualization. So, mas madali natin na-analyze kung ano na ba yung nangyayari sa business natin or sa data natin. While kung compare mo siya dun sa mga Excel na tabular form lang, sobrang hirap i-analyze lalo na kung hundred thousands of records na siya. Ayan. So, dito, ginagamit natin yung sorting, filtering, and organizing data. So, meron tayong four phases: organized data. Involved dito yung gathering ng raw data from diverse sources and preparing it for analysis. So, pagsasama-samahin mo kung galing sa database, galing sa flat files, galing sa cloud. So, ayan, kailangan ma-unify siya, ma-centralize siya sa iisang source. So, after that, format natin yung data and na-adjust natin, structure na natin siya. Gaya ng sabi natin kanina, dapat ini-ensure natin yung standardized format for analysis. So, number three, dapat input natin yung get input from others. So, basically, kailangan natin ng fresh eyes. So, kung yung gawa mo, tapos na, pacheck mo sa iba. Baka may na-miss out ka. Baka may nakalimutan ka. Number four is transform data. So, dito sa phase na to, you apply various techniques and methodologies to extract valuable insights. So, pwede nating transform yung mga data. Kunyari, yung morning natin, pwede mo start na 6 a.m. to 5 p.m. is morning, 6 p.m. to 5 a.m. is evening, parang ganun. So, pwede mo transform siya kung how you want it para magkaroon ng bagong insights. Ayan. So, dig dive pa natin. So, pag nagsasort tayo ng data, ina-allow lang natin yung mga data natin to be arranged in a specific order. Pwedeng alphabetical, pwedeng by size, di ba? Para mas madali natin siya makita. So, sa filters naman, ayun, pwede natin piliin for the month of January, February, March, April, June. So, kung anong data lang yung gusto natin makita. Ayan. Bakit ba crucial tong sorting and filters? So, ito yung common reason bakit siya crucial. Dahil sa efficiency. Isipin mo kung hindi nakasort yung records and then titignan mo siya isa-isa. Sobrang hirap malaman kung anong records yung mga nauna. Lalo na kung yung process nyo is first in, first out. Kung sino yung unang nagbayad, siya yung una mong sa servicean. So kung hindi siya nakasort, magulo yung dataset mo, 'di ba? Hindi mo alam kung sino yung uunahin. Magrereklamo yung customers mo. So accuracy, they reduce the risk of errors in your analysis. So katulad nga rin yan. Kung hindi mo alam kung sino nauna, most probably magkakamali ka and magrereklamo nga sila. So dun sa insights naman, by organizing your data, you can identify patterns. So possible makita mo for the month of May, no, biglang bumagsak yung sales mo, pero by month of June, naging tumaas uli siya. So makikita mo saang months ka dapat mag-improve and saang months ka goods na or kumbaga maayos na. And by that, pwede mong kopyahin kung ano ba yung ginawa mo nung June na pwede mong i-apply for May para mas mag-improve pa yung sales mo, 'di ba? For communication naman, syempre, dapat well-organized yung data para pag pinresent natin sa stakeholders natin, mas impactful siya, mas madali siya tignan, mas madali mabigyan ng business decision. And eto, we're nearing our last on the life cycle. So sa how to present your data. So meron tayong essential elements of presentation. Unang-una, dapat alamin mo yung audience mo. So katulad na ito, ginawa ko tong mga presentations na to knowing na most of you is not from technical field or walang alam sa data analytics. So, inalam ko muna kung ano yung uh, level ng audience ko and then kinrate ko tong handouts or etong mga presentations natin, materials na ginagamit in this bootcamp. So, tailor siya for beginners.
And yung purpose natin, syempre, pag alam mo na yung audience mo, dapat alam mo rin yung purpose mo. Katulad nung diniscuss natin nung Monday, diniscuss ko kung ano yung why, ano yung purpose, kung bakit ginagawa natin to provide affordable quality education to Filipinos for them to adapt in the age of AI. So, define the scope on what work is needed to be done, what tasks are covered within your responsibility, and what are its limitations. Ito yung sinasabi din natin kanina sa situation ni Wana, dinocument niya maigi kung ano yung mga napag-agreehan para lahat sila align dun sa scope and limitations, di ba? Para hindi tayo nagkakaroon ng dagdag bawas or manipulate man nung iba yung story. Kasi guys, pag nasa company or nasa business, uso dyan ang politics. Merong mga taong manipulative. So, dapat ready tayo doon para hindi tayo yung naaagrabyado. So, usually kasi merong nagsisik for their own gain, di ba? Naghahatak pa baba, crab mentality. So, mas maganda ang ganito yung gawin natin para secure tayo. Ayan. Next naman natin is yung heart. So, dito is pinapakita natin yung emotional connection natin sa audience natin in making data relatable and tapping into human aspects of decision making. So, 'di ba pag nagdi-discuss ako sa inyo, I give certain examples na pwedeng makarelate halos lahat ng tao, if not all, 'di ba? Kasi mas maganda na na iintindihan nyo from your point of view and not just from my point of view. And at the same time, we will have those connections. And at the same time, yung hook, ito naman yung attention-grabbing element that captures your audience attention or interest right from the start. So, syempre, kung nandito kayo sa course na to, most probably na-hook kayo dun sa marketing stunt na ginawa ko para mapa-enroll kayo dito sa MBA. And healthy face naman is it refers to the rhythm and flow of your presentation. So it's about maintaining balanced pace na magiging engaged pa rin yung audience natin without overwhelming them. Do not put a lot of text in your presentation. So, ito usually to guys pag magpe-present kayo sa mga stakeholders. Pero kasi pag educational, mas maganda kasi yung may nababalikan yung estudyante na text or information or guides para magamit nila. Kaya kung mapapansin nyo, marami akong text dito dun sa ibang part pero hindi lahat yon binabasa ko. Ina-explain ko lang kung ano yung mga importante. And then, yung additional information doon, it's for you to study for further information or further context. Ayan. So dito, meron na naman tayong data analytics lifecycle. Pero this one, I created my own. I interpreted yung data analytics lifecycle ng Google. So I have created define, measure, collection, data preparation, analyze, communicate, implement, and test. So I want to create an analogy lang uli kung hindi nyo pa nagigets masyado yung data analytics life cycle after natin in-explain kanina. So, let's go into the real world uli. Okay. So, sa real world, pwede na, kung nakapag APE na kayo, nakapag pre-employment, usually niyan, dadaan kayo sa lab, di ba? Or tatanungin muna kayo. So, first, tatanungin, Sir, meron ka bang problema sa puso? Meron ka bang history ng diabetes, cancer, or what? Or kung ano man yung nararamdaman mo, high blood. 'Di ba? Ina-identify muna nila yung problem. So, after nila ma-identify yung problem, so mag-establish sila ng KPIs na dapat mong gawin. So, kung meron kang um, UTI, for example, usually naman, hindi naman required na hingin yung ihi natin, di ba? Urine sample. Medyo gross lang yung topic para sa ibang mga sensitive na. Hindi naman required hingin yung mga ganun natin. Pero kung sinabi mo may UTI ka, most probably, i-require nila. So, select natin kung ano yung mga dapat mong kunin na test. Di ba? So, ayan. Number three, data collection. Di ba?
nagpa-check up kayo, kukunin na yung blood sample nyo. And in this case, kung may UTI kayo, kukunin din yung urine sample. So, after nun, yung blood lalagay sa centrifuge and then ipaprocess. So, pe-prepare natin siya. And then, pag na-prepare na siya, after nun, nahiwalay na yung blood components sa different components na for analysis. A-analyze na natin yung dugo nyo and kung ano mga fluids yung kinuha sa inyo. So, ayun. After natin ma-analyze, ipe-present sa inyo yung findings ng doktor nyo. Okay? So, yung doktor nyo, ibibigay yung mga recommendations. So, kung high blood ka, sir, kailangan mo mag-maintenance for 30 days. Ganon. So, inumin mo lahat ng gamot mo and then after nun, pag inom mo na, na-implement mo na, tetest mo. So, after 30 days, magpapa-check up ka uli. Bumaba na ba yung blood pressure mo? Bumaba na ba yung cholesterol mo? If okay na, then goods. Pero if hindi pa, a-identify, uulit lang yung cycle. That's why it's called life cycle. Uulit lang siya. So, a-identify ulit ano pa yung problema mo. So, ayun. Yun ang ating data analytics life cycle. Naintindihan ba? May questions ba dito before we proceed? Wala na? Okay. So, proceed tayo sa ating what makes a good visualization. So, meron tayong story, goal, visual form, metaphor, information. So, pag lahat ng to meron tayo, it is the recipe for visualization, successful visualization. Kung makikita nyo lahat yan, kunyari may story information ka lang, magiging useless din siya. Lalabas dito, no? So, basically, hindi enough na etong dalawa lang, or etong dalawa lang. Dapat lahat sila para magkaroon ng successful visualization. Okay? Okay. So, ayan. Bibigyan ko na kayo ng introduction sa final capstone nyo. So, ito yung final capstone nyo na gagawin. So, umpisa pa lang ng ating module ng course, sasabihin ko na sa inyo para makapag-prepare kayo. Kanina, pinakita ko sa inyo saan kayo pwede kumuha ng free sources sa Kaggle, Tableau free datasets, Google free datasets. And then, prepare your data using Excel. Ituturo naman sa inyo to kung paano mag-prepare ng data, paano gumamit ng mga formula. Ayan. And then analyze, upload nyo yung pin-prepare nyo yung data sa SQL natin. Then na-analyze nyo yung mga KPIs and then create sa dashboard. And then share your capstone in Tableau Public and then present your capstone project to us. So basically, ito yung ating pinaka requirements. Okay. I-send ko na lang to. Tapos, um, pakita ko rin muna kung saan kinukuha yung dataset. Share screen lang ako.